Okay, so ito yung ating pag-usapan this morning, no? Comeback victory. May FIFA dito, ah. Si Messi, no? Kalaban ni Messi ang Morocco. Ah, tapos, 11 minutes na lang, kasi 90, no? Ang buong run ng isang football is 90 minutes. No? 11 na lang. Lamang ng dalawa Morocco, 2-0. So, 11 minutes na lang. Pero after the regular time, nanalo pa rin ang Argentina. Argentina yan si Messi. 3-2. No? Lumabang pa sila na alam niyo yung 11 minutes, mahirap yun. 3 goals. Pero, nanalo pa rin sila. Ang tawag doon, comeback victory, no? Matatalo na, nanalo pa. Ang Hinebra, gano'n, yun. Sila Jaworski na. Never say die. Okay? Yan din ang kalagayan ng church noon. No? Nung si Stephen, no, siya'y pinatay, no, sa pamagitan ng pagbato. Halos parang sabi natin, tapos na ang church. No? Ang istorya ng church tapos na. Kasi pinapatay yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. At si Stephen, siya yung unang martyr, no? Ng church. Okay? Pero, dapat maalala natin na sinabi ng Panginoon Jesucristo, no? Na sabi niya, He will build His church on the rock. No? In Matthew 16:8 said, on this rock, I will build my church. And the rock is not Peter, no? Ang interpretation ng Roman Catholic ay si Pedro yung rock. Pero ang tinutukoy ni Jesus dyan na rock is Him. Kasi yung Petra ay hindi siya tumutukoy sa malaking rock. Pero yung rock na sinasabi rito ni Jesus is the bigger rock, o yung rock na kung saan pwede doon ilagay ang pundasyon. Okay? And that is the Lord Jesus Christ. Kumbaga, He is the foundation of the church. Kaya dapat alalahanin natin na ang church ay matibay dahil nakapundasyon kay Jesus. At hindi lang yun, meron pa siyang promise that He will empower the church. Kaya sabi niya, even the gates of hell cannot prevail against the church. Okay? And the empowerment of the church is through the Holy Spirit. Kasi amen to that. So, kumpleto ang church. Church is founded, no, sa nag-iisang matibay na bato, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo, at binigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Okay? That was the story of the early church, no? They experienced, ang tawag natin yan, comeback victory. Okay? Over persecutions. No? Parang wala na, no? Pero nagkaroon ng reversal, no? Okay, so let's read Acts 9:3-15. Okay, sabay-sabay na natin basahin. Acts 9:3-15. Sabay-sabay. Nang malapit na si Saulo, bigla siyang napalibutan ng napakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, Bakit mo ako niusik? Sumagot si Saulo, sino po kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusik. Tumayo ka at pumunta sa lungsod, at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang
Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na nagtitigan. Nakarinig sila ni Moses, pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo, pero pagmulat niya hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Doon sa Damascus ay may isang tagasunod si Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias, sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan ng tawag ng matuwid, at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga-Tarsus na ang pangalan ay Saulo. Nananalig siya ngayon. At pinakita ko sa kanya sa pamagitan ng isang pangitain na pumasok sa kalooban niya at pinatuwan siya ng kamay para muling makakita. Pero sumunod si Ananias, Panginoon, nangarap ako na babalitaan tungkol sa taong iyon na malapit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. dahil siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga mahal ng pari na magiging ang lahat ng kumikilala sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanyang mga hari at sa mga Israelita. Maganda yung kwento, no? Chapter 8, no? Yung chapter 8, parang talo na. Kasi yung mga evangelist, yung mga missionaries, yung mga preacher, pinapatay. Parang talo na. Pagdating ng chapter 9, wala na pag-asa ang church. And then, nagkaroon ng reversal. Yung natalo na, nanalo pa. Ito yung ginawa ng church. No? What is the church best move? Okay? Ang unang ginawa ng church, okay, para may sakatuparan yung Acts 1:8. Ano ba yung Acts 1:8? Kayo ay magiging mga saksi ko. Okay? So, that will not happen if yung 12 apostol lang ang gagawa. Okay? Hindi sa human side, hindi posible na yung 12 ay maging saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth because they cannot speak Greek. Okay? Imposible, na? Hindi sila makapag-speak ng Greek. They are not Greek speaking. Hebrew lang kaya nilang sabihin ang language nila. So, paano sila magiging saksi sa pwede sa Jerusalem? Maybe pwede rin sa Judea. Pero mukhang mahirap na sa Samaria dahil hindi na puro Hudyo mga Samaritano. At hindi na rin posible sa ends of the earth because they cannot speak Greek. So the best move is to choose 7 Greek-speaking leaders. At yun yung 7. No? Kaya, they choose their champions. No? Yung magagaling nila. Pinili nila yung magagaling nila. No? Because they can speak Greek. Okay? Sabi ka na, no? They are 7 of good repute. And then, ano sila? Full of the Spirit and full of Spirit, full of wisdom. Okay? So, sila yung champion ng unang iglesia. Sila ang pinili para may sakatuparan ng Acts 1:8. Kasi kung hindi makapagsalita yung mga 12 apostol ng Griego. Paano may preach ang gospel to the ends of the world?
Okay? So, number 1, fluent in Greek, yung 7. No? Kaya ang sabi ron, one among you. Ang kausap doon ay yung mga Hellenista, no? Greek-speaking people ang kausap. Kaya ang sabi, one among you. No? Yung 7 dapat makapagsasalita ng Griego. No? Dapat yung 7 ay learned, no, in Greek culture. Kasi mahalaga yon for gospel proclamation, para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga po, yung New Testament natin, originally, written in Greek. Okay? Matthew, Mark, Luke, John, tapos Acts, Romans, hanggang Revelation. All the New Testament books were originally Greek. No? Kasi yun ang gamit noon. Yun ang market language during that time. Kaya, sino pipiliin nila to fulfill the vision? Tama, no? To fulfill the vision. Sa iba pang talata in Matthew 28, 19 to 20, or verse 19, ang sabi ni Jesus, go to all the nations, no? And make disciples. How can you do that if you cannot speak Greek? Paano mo gagawin yun kung hindi ka marunong magsalita ng Griego? Kaya magandang move ito. Pumili ng magaling sa Griego. Pumili ng mga learned in Greek culture. And that is the 7. Okay? Yung 7. Okay? Hindi lang yun. Hindi lang basta sila magaling sa Griego, maganda rin ang kanilang testimony. No? The 7 are the living and walking gospel. They walk their talk and they live what they preach. Okay? Kumbaga, kaya mga kapatid, mahalaga yung yung pastor ang mensahe siya mismo. Kaya lagi ko sinasabi, pag nasaktan ko si Joy, hindi na ako magpapastor. Pag nasaktan ko asawa ko, hindi na titigil na ako magpastor. Pwede ako apusayin ni Joy, pwede. Pero, ako hindi ko siya pwede saktan. Kailangan ko ipamuhay ang Ebanghelyo. Hello? Hello? Pag pinabayaan ko si Joy, wala na rin kasaysayan ng aking pangaral. Hello? Do we understand that? The messenger himself is the message. Tama? Dapat yung mensahero siya ang mensahe. Can we say amen to that? That's why yung 7, pwede. No? So with good review, sila'y ginagalang, sila ay may magandang mga patotoo, silang mga lumalakad na salita ng Diyos. Okay? Nakikita sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi lang sila basta marunong sa Griego, hindi lang maganda ang kanilang patotoo, intellectual din sila, they are skilled, and they are spiritual. No? Sa Pilipinas, marami intellectual, pero hindi spiritual, kaya corrupt. Di ba? Matalino, pero walang takot sa Diyos, kaya corrupt. Okay. Kaya mahalaga, may takot sa Diyos. Okay? Ayan. Most probably, all the 7 became evangelists. No? Pwede. Kasi yun ang sabi ni Jesus to the disciples. No? You will be my witnesses. Okay? Kaya itong pitong ito, pwedeng lahat sila naging evangelists, although in the story of Acts, only 2 were mentioned. At yung 2 yun ay si Stephen and Philip. The rest hindi na napakinggan. Okay? Ngayon, si Stephen naman, napatay. So, ang nagtuloy ang storya, mga 3 chapters,
chapter 8, 9, hanggang 10 ata, nabanggit pa ni si Philip. Si Philip na-mention ni Luke. Okay? So, mga naging evangelist sila. Dahil sila ay may talino at sila ay mga spiritual. Okay? So, they are the champions. Okay? Pero, ito naman yung counter move ng kaaway. Ano ba ang counter move ng kaaway? Ang counter move ng kaaway ay they killed, no? They killed one of the church best evangelists, and that is Stephen. Diba? Na nag-encourage pa ng mas matinding persecution. Diba? Lalo pang parang sa basketball yan, no? Pag nanonood kayo ng PBA, pag yung best player ng kalaban, either marami ng foul o kaya injured, yung kalaban mas lalong ginaganahan kasi nga samantalahin natin habang pinaupo yung kanilang best player, habang injured yung kanilang best player, samantalahin natin. Something like that, no? Mas lalo pang nanggalaiti sila, lalo pang silang nag-persecute dahil napatay nila yung isa sa pinakamahusay na evangelist. Okay? Sa Acts 9, 1 and 2, ito yung ating mabasa. And let's read together. Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari at humingi ng sulat na ipinapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo, ibig sabihin sa mga sinagogue, sa Damascus, bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mang makita niya roon na sumusunod sa pamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. No? Mas dumoble pa. Nakita ni Saulo na, natuwa ang mga Hudyo sa pagkapatay ni Esteban, doblehin natin ating effort. Ang ginawa niya, nilegalize niya pa. Huh? Nilegalize, no? Parang game over na nga di ba? Against the church. Dahil legalize na yung pagdakip, legalize na yung pagkulong, legalize na yung pagbugbog, legalize na yung pagpatay sa mga believers. Di ba? Sa istorya ng Pilipinas, ganun din, kapag ang namumuno, nilegalize ang pagdukot at pagpatay. Talagang ang mga pulis, ganun din ginagawa. Nilegalize, no? Tumatapang, ginagawa nila, tumatapang. Parang ganun ginawa ni Saulo. Nilegalize niya ang paghuli sa mga mananampalataya. Di ba? Ngayon, this is the great reversal. No? Kasi parang talo na. Padala ka ng mga best player mo, pinatay yung best player mo, tapos dinoble pa yung persecute. Parang wala na pag-asa. Talo na. Sigaw pa ng iba, uwian na. Kasi may nanalo na uwian na. Pero biglang nagbago. There's a great reversal. And this is the great reversal. Okay? Let's read together. Sabay-sabay. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang nabutan ng nakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako iniusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong iniusig. Okay. Alam niyo, itong si Saulo, siya yung champion ng mga persecute sa church. Ngayon, ang nangyari, pinawasan sila, tapos,
idinagdag naman sa kabila. Dagdag bawas. Binawasan sila ng lakas at idinagdag sa church. Walang imposible sa Panginoon kasi amen to that. In Matthew 28:20, ito yung katibayan, no? Na hindi tayo iiwan ng Panginoon kahit sa pagsubok. Lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Say amen to that. No? Amen. Acts 8:4, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Basta gawin mo yung pinagagawa ng Panginoon, di kaya iwan. At dito pinatunayan ng Panginoon na hindi niya iniwan ang kanyang mga anak. No? Parang iniwan na nga, pero hindi. Okay? Kapag tayo mahayo at inuusig, laging tandaan, no? Laging tandaan, ang presensya ni Jesus ay lagi natin kasama. Amen? Hindi tayo iiwan ng Panginoon as we do His work. Okay? Jesus, sabi nga, empowered the church, no? That even the gates of hell cannot prevail against the church. No? In the story of Paul in Damascus, no? Instead of weakening the church, no? Mas lalo pa lumakas. Yung nga may dagdag bawas. Okay? Nabawasan yung kaaway, nadagdag pa sa church. Yung best player nila, nag-defect, no? Lumipat ng team. At yun ay gawa ng Panginoon. Can you say amen to that? Amen. Walang imposible sa Kanya. Okay? The enemy's champion of persecution, no, defected and became the church champion of mission. Diba, no? Kakaiba yung storya, no? What a story, no? What a story. Dati siya yung number one na nagpe-persecute sa church. Pumapatay, dumadakip, nagdubugbog, nagkukulong. Now, he's the one preaching the word. What a story. At walang bagay na hindi kayang baguhin ng Diyos. Walang bagay na hindi niya kayang baguhin. Kahit pinakamatigas na puso, kaya niyang baguhin. Kaya niyang baguhin. Yan, kwento ko sa inyo, nagpapaso ako sa mga Aita. Meron isang Aita na pag nalalasing, binabato yung bubog. Gugulat ako pag nag-preach ako eh. Amen po ba? Pag nalalasing, binabato niya. Kasi nga, yung asawa niya, tanghali na, ganun, di ba? Ang church, inapot ng tanghali eh. Eh siya, gutom na siya. No? Gusto niya kumain, eh, wala nagluto. Eh, asawa niya, tumalo eh. Napatuhin. Nung bumalik ako ron, nagulat ako, pastor na. Pastor na. Dati binabato niya yung church ngayon, pastor na. Dito, mas matindi dito, no? Pinapapatay niya mga manggagawa. Pero later on, siya naman ang ginamit ng Panginoon. No? Yung kanilang champion, lumipat. Okay? Acts 9, verse 10, let's read together. Doon sa Damascus, may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias, sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga-Tarsus ng pangalan ay Saulo na nanalangin siya ngayon. At ipinakita ko sa kanya sa pamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroonan niya at patungan mo siya ng kamay para muling makita. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong iyon na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. Di ba? Takot agad si Ananias. Sabi niya, malupit yung taong yun. Okay.
Verse 14. Narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na ulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. Ito yung verse 15. Ito yung sagot ng Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo, ibig sabihin sa mga Hentil, ibig sabihin sa mga Greek-speaking people, because Paul is Hellenist, is good in Greek, is learned in Greek. So, para siya yung pito. Dahil siya pinili ko para mangaral sa mga Hentil at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. No? He can also speak Hebrew. So, wow, what a great reversal. Talo na, nanalo pa. At hindi yung gawa ng tao. Yun ay gawa ng Diyos. Sa malakas ang amen. Amen. Tayo na tumayo. Tunay na ang Panginoong Jesus ang dakilang misyonero. Tayo ay mga instrumento lamang. Kasama natin siya sa paghayo. Minsan, mas nauna pa sa atin para ihanda ang Can you say amen to that? Dakila ang ating Diyos. Siya yung makapangyarihan. Say amen to that. Tayo instrumento lamang. Hindi tao ang gumagawa sa kanyang iglesia. Ang Diyos ang siyang gumagawa sa kanyang iglesia. Siya yung makapangyarihan. At ang plano niya para sa kanyang iglesia, laging pinakamabuti. Parang wala ng pag-asa, no? Ganda ng storya, di ba? Parang wala ng pag-asa. Pero sa Diyos lagi may pag-asa. Hallelujah. Lord, thank you sa magandang umaga, kaloob sa amin. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat ang bagyo ay lumihis. Ang super typhoon ay hindi tumama sa Pilipinas. At ngayon ay isang tropical storm na lahat. Salamat din po sa pag-iingat mo sa amin dahil sa habagat. Thank you, Lord. We are healthy, we are strong, we are safe. Maraming pong salamat, Panginoon. So sa ito, we want to speak your blessing, declare your blessing sa buhay. Sister Mercy, Sister Lita, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay nila, Panginoon. Ang buhay nito mula sa iyo, ang pagsusustain sa buhay nito galing din sa iyo. Ang favor galing din sa iyo, Panginoon. Kaya kasama ang iglesia, dalangin namin ng patuloy na pagpapala, patuloy na pagkakaloob, Panginoon, ng lahat nilang pangangailangan. At dalangin na patuloy mangyari ang iyong magandang layunin sa buhay nila at sa kanilang buong pamilya. Kaya prayers, Lord, na hindi lang sila ang maglingkod sa inyo, kundi ang kanilang mga mahal sa buhay. And right now, praying, Lord, na kayo siyang kumilos gumawa sa kanila. At ito na aming pinag-aralan, Panginoon, walang matigas na puso sa inyo, Diyos. Walang bagay na hindi pwede mangyari sa inyo pag niloob niyo mangyayari, Panginoon. At ang bawat sa amin, Panginoon, tumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga challenges, Lord God, in life. Salamat po dahil yung katotohanan na you are always with us. At minsan panahon na pa sa amin. At salamat po dahil inihanda mo na ang tagumpay para sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Amen. Salamat po, Panginoon. Pinagtagumpay mo na kami. Salamat din po dahil kayo rin po ang siyang magkakaloob sa amin ng malaking lugar, sambahan. Lord, salamat. You are our great provider. Church is yours, and you will provide the needs of your church.
Panginoon, dalangin din namin, mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, tanggapin nilang kagalingan na nagmumula sa iyo, aming Panginoon. Dalangin, Panginoon, mga kapatid namin sa ibang bansa, ibang dako, Panginoon, sa Hong Kong, pag-iingat mo sa pamilya ng Malamog at Gonzales. Sa kanila darating ang bagyo, ingatan niyo sila, Panginoon. Proteksyonan niyo sila, Panginoon. Mga kapatid namin sa Singapore, sila Jen, Lord, sila Sarah, yung pag-iingat sa kanila, Panginoon, maranasan nila. Mga kapatid, Panginoon, sa Australia, sila Eileen and Jay, kasama si Andy, maging anak ni Sister Sotera, Lord, your protection be with them, your favor, at ang pagtugon mo sa kanilang kahilingan, Lord. Panginoon, salamat po. Maraming salamat. Tinugon mo na maraming beses lahat ng kahilingan nila sa nakaraan. Tutugunin pa rin ang mga kahilingan nila sa mga hinaharap. Thank you, Lord God. Also, Lord, praying sa mga kapatid, kay Christian Santiago Garcia, Lord, yung pag-iingat, Panginoon, pagbigay ng kaaliwan sa kanya doon. Pagpalayan mo siya. Si Maggie sa Vietnam, Lord, praying for her. Na nawa, makatagpo siya sa iglesia na pwede siyang magpatuloy sa kanyang pananampalataya. Panginoon, dalahin ko rin, Panginoon, iba pang mga kapatiran, sila Brother Eugene, Sister Cha, sa Greece. Pag-iingat mo sa kanilang pagpapalakas, Panginoon. Pagbibigay ng kakayahan sa kanilang paggawa. Sila Cherry and Romir, Lord, praying for them. Iyong pagsama, iyong pag-iingat, maranasan nila. Sila Kat sa Canada, sila Nanay Leticia sa Canada, si Mark sa Canada. Panginoon, pag-iingat, kalusugan, pagpapalakas, bigay niyo sa mga anak kong ito, Panginoon. Iba pang mga kapatid sa ibang bansa, kapatid ni Brother Fee sa New Zealand, Lord, pagsama, pag-iingat sa kanya. Mga kamag-anak sa Amerika, mga mahal sa buhay sa Amerika, Lord, yung pagsama, pag-iingat kay Jack, kay Dale sa Poland, at sa iba pang mga kapatiran sa iba-ibang lugar. Panginoon, namin silang idadalangin sa inyo. Huwag niyo sila iwan, huwag niyo sila pababayaan, Panginoon. At bawat isang naririto, Panginoon, mga mag-aaral, talino, nagbumula sa iyong pagkaloob sa kanila. Mga nagtatrabaho, kahusayan sa paggawa, katalinuhan sa paggawa. Promotion in the name of Jesus is our prayer. And Lord, yung may mga prayer, wishes, and dreams, Lord, para sa kanilang pamilya, mangyari ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ibinilang mo kami, Panginoon, sa community na nagtatagumpay dahil kasama ka namin. Maraming pong salamat. Ikaw mo ang iyong mayamang basbas, mayamang bendisyon sa amin sa umagang ito. Nanawa ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, pagsama ng Banal na Espiritu, lagi namin maranasan. Ay yung ibubuhos ng mga pagpapala mo sa amin, Panginoon, na kailangan namin sa bawat araw. Ay yung pag-iingat, ay yung pagpapagaling, ang iyong pagpapalakas, pagkakaloob ng kagalakan mo, ng kapayapaan sa amin, O Diyos, patuloy paranas. Patuloy na maranasan namin ang iyong kalapitan, yung presence, Lord God. At maingat tayo ibabalik lamang lahat ng papuri, lahat ng parangal, pinakamataas ng pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.